mga kababayan, ang isyu sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon. Oo, sasabihin na naman nila si Sara Duterte may korupsyon din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis, ha? Pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Pwede hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. Gaya-gaya po tumaya yung mga House of Representatives na TRICOM. Gaya-gaya po tumaya. Ang tanong, bakit si Diskaya hindi na testify sa inyo at nag-affidavit sa inyo? Doon siya kay Senator Marcoleta sa Blue Ribbon ng Senado nagtapat. Kasi po, nakakatakyot kayo dyan. Wala pong tiwala sa inyo ang magiging state witness. Kasi nga po, ang mga kumobra ng mga kickback dyan na sinasabi ng mga Diskaya ay nasa House of Representatives. Kaya ang sabi nga ni statement ng Malacanang ni Executive Secretary Bersamin na dating Chief Justice ay you clean your house first. Abay, parang si BBM pa yata may kasalanan nitong mga ghost project at flood control kickbacks na ito, ha. Ang labas dito parang sinasabi pa ni Saldico na hindi totoo yan. Hindi naman ako ang mastermind dyan. Aba, di magtapat ka na. Kung hindi si Saldico ang mastermind, sino ang mastermind? Tinutukoy niya si House Speaker Romualdez ba? Kasi yun ang laging lumalabas na pangalan doon sa testimony ni Diskaya na yung 25% daw na kinikickback binibigay nila doon through the DPWH or sa collector, bagman nitong mga congressman. Ang sinasabi, 25% ay para sa taas kay Saldico at para kay Romualdez. At yung 5% naman, grabe, 30% lahat. Ang 5% naman ay yung insertion fee ng congressman na nagpa-insert doon sa budget. Kasama na dyan si Congressman Roman Romulo ang binanggit ni Diskaya. Abay, insertion fee, alam mo ang sagwa pakinggan, ha, insertion fee. Ibig sabihin, siningit mo lang dyan sa General Appropriations Act. Siningit mo lang dyan sa national budget. Kuha ka na ng 5%, sa 1 bilyon, magkano yun? Ha? Sige nga, magdudamat na nga kayo dyan. Grabe. Grabe na ang galit ng tao. And justified na anger. Pati si BBM, naiyak na sa kanila. Parang, nagsisikap naman yung isa, hindi ba? BBM, hanggang doon lang ba? Hanggang dito lang ba tayo? Pa-investigate. Pailan nyo na yan. Tama yung ginagawa ni Secretary Dizon. Stop lahat ng flood control budget ay huwag ipasok sa 2026. May 2025 pa. Parang akala ng mga ito, makakalimutan natin ito. Mga kababayan, ang issue sa 2028 sa pagpili ng presidente ay korupsyon.
Oo, sasabihin na naman nila si Sara Duterte may corruption din sa 125 million na confidential funds. Hindi nyo pa yan napapatunayan at contrary pa dyan ang statement o report ng Commission on Audit na hindi pa sila final dyan sa confidential fund, pero itong kay Diskaya, bilyon at nanggaling mismo sa ating General Appropriations Act. Sino naman po talaga ang bossing ni Saldico? Sino naman po talaga ang mastermind ng budget ng 2025? Hindi po ba ang speaker at ang kanang kamay niya, si Appropriations Chair Saldico? Kaya tama po sabi ni BBM, clean your house first. Sabi nila, si Diskaya, nagsisinungaling yan. Itong mga congressman na may malis, ha? Pati ba naman yung notaryo ay pupunahin nyo pa? Grabe kayo. Para lang mahanapon nyo ng butas si Diskaya. Ay di hanapin nyo yung attorney Ray Sigobiense na yan. Dahil sigurado ako, kilalang abogado yan. Hindi po yan fly by night, may opisina po yan. At yung notaryo niya ay hindi po expired. Alam ko po yon dahil pinahanap ko kung kailan ang expiry. So yan, muling binanatan mga kababayan ni Atty. Rowena Guanzon itong Infracom Committee, no? Dito sa House of Representatives, dito sa kanilang mga investigation patungkol dito sa mga anomalya sa flood control mga kababayan. At giit ni Atty. Guanzon na itong mag-asawang Diskaya ay prefer nilang magsiwalat ng mga involved dito mga kabayan, yung mga politikong inabutan ng mga kickback, no? Pati itong mga opisyal ng DPWH dito sa Senado sa pamamagitan ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, compare dito sa kanilang investigation sa lower house, no, sa pangunguna dito ni Terry Ridon, na alam naman natin na umpisa pa lang ay may something na talaga mga kababayan, no, dahil ito nga po si Saldico ay ayaw nilang ipatawag at itong si Mayor Magalong ayaw din nila ipatawag, no, sa ngayon hindi pa daw relevant si Mayor Magalong na mag-testify patungkol dito sa mga anomalya sa flood control mga kababayan. Yung inuuna ng Infracom Committee ng Kamara, itong mga opisyalis ng DPWH at itong mga contractors mga kababayan, no? At alam naman na sinabi na ni Curly Diskaya itong mga pangalan ng mga congressman na involved dito sa mga anomalya sa flood control na tumanggap ng porsyento ng kickback mga kababayan, pero tila itong takbo ng investigasyon nila ay patungo doon sa mga Duterte mga kababayan, no? Inuungkat nila ngayon itong involvement mga kababayan dito sa mga Duterte, no, or pilit nilang ikino-connect dito sa mga Duterte itong massive corruption sa flood control mga kababayan, at gusto pa lang imbestigahan din yung 51 billion na nakuha ang proyekto, no, ni Congressman Pulong Duterte nung panahon ni Pangulong Duterte mga kababayan. At pansin ko lang dito mga kababayan sa ginagawang hearing, no, ng lower house dito sa Infracom Committee, kapag itong topic nila ay or yung kini-question nila mga kababayan kung patungkol doon sa mga kasama nilang congressman na nangurakot, ay tila ang lamya-lamya nila mga kababayan, no? Pero pag yung topic dito ay patungkol doon sa mga Duterte, sa panahon ng Duterte, ay talagang ang ano nila mga kababayan, eager, parang talagang excited sila doon, at ang dami nilang mga tanong, no? Ang dami nilang kini-question, talagang pilit nilang hinahalongkat itong mga nangyari or itong mga project na kinokonekta doon sa panahon ng Duterte. Example lang dito mga kababayan, itong si Terry Ridon ay parang nag-iitang ulo dahil yung gusto niyang sagot ay hindi niya nakuha doon sa sagot ni ni Curly Diskaya kung bakit daw sa panahon ng previous administration ay hindi daw malaki yung or hindi ba daw tumanggap, no, yung mga congressman at taga DPWH. At sinagot naman yun ni Curly Diskaya na nung panahon na iyon ay hindi pa masyadong istrikto yung DPWH dun sa kanilang pagbidding, no, mga kababayan.
At yung corruption daw dito talaga ay nangyari nung nakaraang 3 taon simula 2022 dahil naghigpit daw yung DPWH. One strike policy daw yata yun mga kababayan, hindi ko nagkakamali. At kailangan nilang magbigay ng mga kickback doon sa mga politiko at sa mga taga DPWH dahil kung hindi sila magbigay ay delikado yung kanilang kampanya na ma-blacklist mga kababayan, at yun po ay hindi po nagustuhan ni Terry Ridon mga kababayan. Pansin ko sa kanyang gesture. Ayan. At dito naman mga kababayan kay Congressman Abante na pilit niyang kinukumbinse itong si Curly Diskaya na magsalita daw ng totoo, no? At meron na nga pong statement at may affidavit na itong si Curly Diskaya at si Sara Diskaya na patungkol doon sa mga politiko na binigyan ng kickback, no? At itong mga opisyal ng DPWH nga mga kababayan. At ano pa kayang gustong mangyari dito mga kababayan, no? Ni Congressman Abante, ayaw niyang maniwala dito sa affidavit ng mga Diskaya. At siguro talagang gusto niyang idikit doon sa mga Duterte mga kababayan. Yun yung gusto niyang ipalabas siguro mga kababayan, no? Kaya makikita natin dito mga kababayan itong mga ulupong na mga politiko, no? Na si Duterte lang talaga yung gusto nilang ipabagsak talaga, no? Kapag mga kasamahan nila yung involved ay pagtatakpan nila mga kababayan, hindi sila masyadong nag-iingay, no? Pero pag ito'y involved doon sa mga Duterte ay malamang mga kababayan, no? Halos every seconds, no, kada minuto ay meron talaga silang banat dito mga kababayan. Pero sad to say na itong nangyari ngayon ay doon po patungkol sa kanila, no, sa kanilang mga kasamahan at doon sa kanilang mga liderato ng kamara at sa administrasyon ay tila sila maingat mga kababayan, no? So ano po masasabi nyo dito sa mga statement ngayon ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan patungkol dito sa mga ginagawang hearing, mga investigation ng flood control anomalies, no, dito sa lower house, House of Representatives. Ayan, naniwala pa ba kayo dito sa kanilang ginagawang talagang makatotohanan itong investigation nila patungkol dito sa mga kurakot sa flood control projects, no? Mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.